Hindi ito naka-live ha. Kaya pwede ninyo itong Eh, si ipa-edit. pare hindi makita. Hindi po. Hindi pa, doon. Ayan, iikot naman ganyan. Oh. Ayan. Sa inyo, mga mag-question and answer. So, itutok muna natin sa may birthday. Ikaw muna. Ayan, magandang araw sa bawat isa. Tayo. At ngayon po ay, ano ba tawag natin dito? Rewind? Parang nag-usap. Ang birthday talaga. Rewind your memories. Ayan, balik tanaw sa inyong mga memorya. At ito ay para doon sa may kaarawan, walang iba kundi si Kuya Bet Gordula. Palakpakan natin. Happy birthday. Ayan po yung mga kasama po natin na sila yung mga magtatanong sa mga nakaraan ni Kuya Bet Gordula. Ayan. Uy, huwag ka maingay. So, ang una magtatanong walang iba kundi si Ate Imelda. Ilan taong ka na? Huwag ka naman Rewind mag-alala. your memories eh. Yung ano, itanong mo yung nakaraan niya, yung nakaraan. O sige. Oh, Ano, yung serious to, meron akong dextrose. Serious. serious. Tapos tayo dyan. Paano mo nakita si Susan? O yun. Ano ang tama sa iyo? Yung totoo ha? Yung totoo, yung totoo, sabi ni Ate Imelda. Ayan. Si Susan, nakita ko yan noong Wala siya dito. Hindi, iba yan. noong Iba yan. 1976. Wow. Hindi ko lang alam. Tanda. Hindi ko lang alam kung anong buwan matandaan. Wow. Pero siguro mga mid ng Sigurado 1970. alam niya. Mga ilang taon po kayo noon? Yun. Ang tanong ni Ate Imelda. Pakiulit ang tanong ate. Mga ilan? Pare, mga ilang taon kayo noon? Ako noon taon 17 ako noon. 17. 70 pala. 1976. Ito. Fresh na fresh. 14 yan. Ang batang bata. Sabi ng puso mo, tugod-tugod. Hindi pa kaagad-agad. Oh, Siya lang, ako hindi pa. Wow. Ito pa, si ano pa magtatanong. Hindi ko alam ano itatanong ko. Ay. May narinig ako noon Yeah. na tumira ka na agad ba sa bahay nila? Hindi, nang unang ang tingin ko, nung kasi nung unang ko makita ito, lilipat ako ng boarding house sa kanila kung may bakante. College ka na. Kunyari, siya high school pa. Sa high school. Tumira. Doon siya tumira sa kanila. Na, yun ang alam ko. Nag-board ako sa kanila. Eh, nakita ka agad ako Yeah, ng sige. biyanang tubig ko. Gwapo ito, baka ito na. Natatandaan mo kuya kung ano yung first word na sinabi mo sa kanya? Sa totoo lang, talagang unang tingin ko pa lang dyan, magandang bata ito. Magandang ba? Kasi dalagitin eh, nag-aalaga ng bata. Yung pamangkin. Akay na anak ni Kaya Junior. tasay ko bata pa, nagpapacharming na sa akin. Kasi buhay na buhay pa sa inaalak sa paningin ko na nakakuha yun eh, gulak laking mistida. Tanda talaga. Ay, ito yung magtutulak na sa tapat ko. Baka matusok ka ng pertibli ate. Eh, kasama ko ang tatay ko. Kasi bago pala ako sa Maynila noon. Inaaway ko kasi yung inuupahan kasi kaming kwarto noon sa may Central Market. Inaaway ko yung pinagkakatiwala ng tatay ko. Inilipat ako ng bahay. Kaya doon ka napunta sa kanila. So, meron gusto pang magtanong na iba? Ako marami akong tanong na na pumapasok sa isip ko. Ikaw muna, Pastor. Si Madge. Diba, si Ate Madge. Anong nakita mo kay Maring Susan na nasabi mo eto na ang babae ba? Oh, ano nga ba? Ano nga ba? Makalalim nun na. Yung dimple niya. Kasi nung bata pa, napakabait yun eh. Kung sana ba mo Ngayon parang wala na eh. Hindi, totoo lang. Ang bait niya noon. Ang bait. Dito na lang.
Paano ba ba yung ba binibigyan ka ng mga pagkain? Ganun Ay, ba? yun. Tapos yung para, kasi ang totoo to, meron lang gusto doon sa kapitbahay nila. Kasi ito kabigay ko ng, kung ano gusto ko ibigay ko sa kanila. Ay, yun pala siya kumakain. Hindi nakakarating. Hindi umabot. Si Brother Lito naman, ano na Ayan. Sige, para magtuloy-tuloy, ako naman ang magtatanong. Ayan. Ano naman ang impresyon ng biyanan? Ayun lang. Hindi, ang biyanan ko, walang kamalay-malay yung binigay. Pero yung lolo niyan, matunog. Matunog. Alam niya na, nahalata niya na meron na kaming secret kwan. Dahil kami makikita sa bahay, pag nakita ka mag-usap, kakanta na yun ng, ay, buhay. Kakanta na yun ng ganun. Naalala ko yung ay buhay. Ay, buhay. Ay, kasi nga, yung lolo niyan, ayaw na ayaw sa akin. Kasi daw, wala na ako, mabait ako sa alak. Ano pala, nag-aalak ka na. Bata pa, nag-aaral na si Kuya. Eh, nung panahon na yun na nagkaroon kami, may boyfriend din si Tess, hindi umiinom. Tapos, malayo-malayo doon ako doon sa kanya. Kinumpara ka pa pala. Oo. Ayun ayaw galit sa akin. Galit sa akin. At kasi yung daw bahay nila pati ginagawa akong toilet lamang. Umuwi lang ako pag nagdudumi ako at nagpapalit ng damit. Ay, yun yung termino ng ano, no? Ng mga matatanda noon, ano? Sabi ka, Beethoven, ginagawa mo ng toilet ang bahay namin. At saka ano. Ang kasunod na tanong, paano mo napaamo ang iyong biyanan? Siguro, Maitan. ay, hindi kasi siguro nakita ko doon sa biyanang company. Mabait sa mga anak, yung may support sila sa kung ano yung gusto ng anak nila. Mabait ka. Tapos nakita nila din naman kung paano ako. Kasi nagpupunta rin naman sila sa amin sa bahay. Nakikilala niya yung pamilya ko. Tsaka yung side ng biyanang kong babae, kababayan ko. Kilala nun sila yung pamilya namin. Ayun. Tapos, yun nga, yung kahit yung mga pamilya, sa side naman nung mami niya, sa side sa kabilang side, okay ako. Lala ako dahil kondo ako. Pero doon sa kabilang side, Hindi ka Oh, okay. kumbaga, hindi ako okay. parang balanse lang, merong okay, merong Pag daw ako hindi. na pang asawa nito, hindi daw pupunta sa kasalan namin. Kaya ate. Papaputo yung daliri daw niya pag kami nagkatulog. Kasi nga, iba yung pagkakilala ng sila sa akin. Sa gulero. Sa gulero. Ilang buwan, Kuya Bert, ilang buwan na kayo ay nagkibigan? Aba, matagal kami, hindi buwan. Oo, kasi high school pa lang ito eh. Hindi, pagdating na niya ng college, high school pa lang siya naman kakilala. Pero pagdating niya ng college, first year college, doon na kami matagal kami naging Kailan kayo 5 naging years. official 5 pa? years? 5 years. Bali yung Mahaba 5 ka na. years, hindi kayo mag-boyfriend nung panahon na yun. Ay, hindi. 1978, naging kuwan na niya ako. 14 years old yan pare, 14 years old pa. Ah, hindi, 16 Hindi, ano na siya? Ah, 16. Nag-college na siya. 76 kami nagkakilala. So yung 14 at saka 16, ano lang yun? Oo, call lang. Tingin-tingin. Tingin-tingin lang, pasulyap-sulyap lang. Nagpahagod-hagod lang ng tingin sa akin. Paaging-haging. Hindi, sa totoo lang, wala naman kaming kunin. Ewan ko kung paano ako naging. Mutual understanding. And Paano ka pare nakuha ni Marisol sa Bigla na lang siya nakipagpustahan sa akin. Sabi niya, pag natalo mo ako, kisan mo ako. Pag natalo kita, kikisan pa rin kita. Sabi niya. Walang tulang kabigit. Ayun. Kailan nangyari yan, Kuya? Yung unang hawak kamay, tsaka unang halik?
1978 din, hindi ko pinagtagal. Ano dali? Halik-halik lang naman, holding. Sige, after nitong kay Kuya Bet tsaka kay Ate Susan, kay Kuya Lito naman tsaka kay Birthday. meron bang love letter na ibinigay si Kuya Bet o di kaya si Ate Susan? Normal na yun. Ako, marami ako. Normal yun kasi wala Kasi, masyadong- hindi nga Kasi, kasi kasi, uso noon yung mga stationery, Oh, yes. love Yung- letter, yung mabango. mga short notes. Hindi, yung mga bangong Uso noon eh. stationery. Ano Ate Susan yung una mong natanggap sa kanya na ano? No, Na word. notes or love letter? Nakatago pa rin hanggang ngayon yun sa akin. Nakatago ah. Something lang. Ano Aray ko, Susan? anong una mong naramdaman nung malaman mo na may pagtingin pala sa iyo si pare? Tumitibok-tibok. Kinilig-kilig ka ba? Kilig na kilig. Hindi, actually, Mga ganyang edad dun. parang ang nangyari sa amin, hindi naman siya naligaw sa akin. Ikaw naligaw? Hindi ko rin siya, Siya talaga. hindi ko rin siya, walang formality. Oo. Parang ang nangyari nun, yun, mutual understanding. Kasi, nung time na, may boyfriend din ako. Tapos may boyfriend, siya naman naliligaw dun sa, may boyfriend na ba ako? O baka break na kami? ay, Ganun. oo, kasi hindi ko nga alam. Tapos, nanliligaw siya dun sa Kapitbahay. kapitbahay namin, sa tita ni Joy. Yun. Eh, kung magpadala siya, yung kilo-kilong lansa. Nagsisi. Kada manliligaw siya, kasama ako. Sa manliligaw siya. Kasi ako yung right bridge. hand. Ako yung bridge. Right hand ka. Ay, totoo pala. Pagka-bridge pala talaga yun ang nakakatulong. Oo. Ako yung bridge. O, tapos, Hindi, ano naman po, bihira naman. Hindi naman sa lahat ng Hindi sa pagkakataon. lahat. Kasi may mga bridge na nagigiba. so ako yung Karamihan bridge. talaga. Tapos, later on, yung kami na-develop, kami naman yung na-develop. Tapos dahil, sabi ko sa kuya kuya ko yan. Kuya ba yan? Parang kuya, parang hindi. Pero hindi, na-develop lang. Tapos, minsan sasabihin ko, uy, samahan mo naman ako sa ganito. O, sasamahan naman ako. Pero wala pang yun, wala pang... Walang feelings pa. Oo, kasi parang pa lang yun. Kasi LU pa lang kami. kapitbahay. LU. Hanggang sa na-develop, hindi ko alam. Nagpapaalam na ako sa kanya. Yun na pala ang simula. At nagpapaalam na rin siya sa akin. Wala kayong talaga, no? Malaligaw. Parang Diretsa na mute. Mutual lang. Akala ko, Ano yung pinakakilig moments ng inyong pagliligawan? Ano yung mga pinakakilig moments niyo? Ano kayo comment mo tayo? Siyempre yun yung nagsusolo silang dalawa. Una, Yung mga kilig moments na yan. may pagkakataon kayo ng dalawa. Siyempre, ang pa namin kasi naman talagang ang tawag dito, tagpuan namin talaga ito. Puntahan namin talaga sa Port Bonifacio. Nag-date kami doon. lalayo ah. Port Santiago. Ay, Port Santiago. Port Santiago. Oo. Doon naman Date kami. talaga. May entrance pa doon eh. Hanggang ngayon. Oo. May entrance pa rin ngayon. Tapos, pero ang entrance yun, mga G's lang ata. Oo. nun. Yun Pero lang. pag kami doon, ang kayang kainin namin yung ganyang kalaki Yung sigaw ng mami. Yun ang merienda At namin. saka yung buttered mamon. Yun. Oo, masarap yun yung buttered mamon, yung nakarol. Oo. Yung nakarol. Tapos first anniversary na mansari. First Mansari. anniversary. One Hindi pa year. uso ang mansari One nun. year. Ano yung ama niya? 1 year anniversary. Doon din namin sinelebrate. Nagdala kami Sa na Santiago. isang family sa Ismarok. At saka inihaw na manok. So after ng mga kilig moments ninyo, kailan yung unang heartaches na naranasan ninyong dalawa? Heartaches, yung parang nagkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan. Oh, binibreak na ako nito eh. Binibreak na ako nito. Kasi nga ayaw Anong taon yan? Anong taon? Parang
Mga 1979, nun, hindi pa masyadong Magti 3 years na kayo. Hindi, 79. 78 kami nagkapan eh. Kasi ayaw ng magulang niya sa akin, nung lolo niya, siguro nakuha niya, baka maraming barkada ito na parang para sa akin, binibreak na niya ako. Ako naman, hindi naman ako namilit eh. Hindi, yung time na yun kasi, syempre border namin siya, di ba? No? Hindi alam sa amin na kami na pala. Ayun. Pero yung si tata, yung lolo ko, nakakahalata. Meron naman nun. Pero ang ginagawa namin, pag lalabas ako, kunyari, pasok sa school, susunduin niya ako, magkahiwalay kami. Pagdating dun sa may malapit na sa amin, iikot na siya. Ako naman diretso na, parang hindi halata, hindi halata na magkasama kami. Sobra talaga gusto mo. No? Ganun talaga Ako na, ganun din naman ako eh, sinuklihan ko naman. Kasi minsan, sinurprise ko ito sa school nila. Kasi pagka nakakapunta ko sa UA, ay nakakalusot ako kasi wala akong ID. Ay alam ko yung mga room nito kasi nung pagka-enrollment sinasamahan ko ang room nito bro. Di pinuntahan ko yun sa room. Hindi ako nagpakita, ay yung katapat na room walang tao. Naupo muna ako doon habang hinihintay ko siya, hindi niya alam. Ay lasing ako, nakakatulog ako. Nakakatulog ako. Ginigising ako ng guardia, pinaplaslight ako, wala nang tao sa school. Wala nang tao. Sabi sa akin, kung ka ano, addict ako. Hindi ako ano, alak lang ako. Ayun. Ako uso na addict na. Ayun, drugista yun. So ituloy-tuloy natin yung tanong, ano? Paano, Sige. paano napapayag yung magulang ni Ate Susan? Paano napapayag na kayong dalawa? Kasi bandang huli, nagkasakit na yung lolo niya. Eh talaga naman pinakita ko din naman yung kabutihan ko sa lolo niya. Hindi mo naman nag-pray yun na magkasakit. Hindi pa pinupuntahan ko. Hindi, ako naghahatid sundo ng pagkain sa ospital. Oo. Mula sa may FEU, kung alam niyo yung FEU, Oo. hanggang Muñoz, doon sa ospital ng Malayo-layo Tuwing tanghali niya hatang ko ng pagkain, tanghalian. Pagkatapos, pagka yung matanda, siyempre natubo yung bigote, ako nag-aahit. Oo. Inaahitan ko. Pagkatapos nung makauwi na ng bahay, wala na siyang nagawa, kinausap ako. Huwag daw lang pababayaan si Susan. Uy, Nakipagkuha na sa akin. Parang alam na niya pa. may concern si Lolo, ano? Oo. Tapos- Tinanggap na niya yung katotohanan na wala nang magagawa. Tapos, may hindi, kasi nung panahon na kwan, kaya naging kwan din ako sa kanila. Kasi yung nakatira sila sa bahay na hindi kanilang bahay yun. Meron silang problema sa bahay. Ngayon, yung abogado nila, ibinaksak sila ng abogado na doon ang nagbabayad sa abogado ng bahay. Hindi ibinibigay ng abogado yung bayad nila doon sa kabilang side. Ngayon, natalo sila. Pinasheriff ngayon. May pinasheriff sila, naandun ako eksakto, hindi ko sila inihingan doon. Hanggang naglilipat ang bahay ng ilang beses. Hanggang biro, nagsisheriff kami. Sa school pa kami natutulog, kasama-sama ko nila doon. Pagkatapos, ilang araw lang doon, hindi pwede na magtagal doon. Lipat ng bahay, di kasya. Sa barangay naman ako natutulog. Ba't sila na doon sa Ibig sabihin yung mga moments na talagang down na down sila. Nandyan ka sa Oo, nandun ako. So nakita nila yung Yung pagkutiyaga. support ako, yung support ko talaga sa kanila. Yung true love. Yun pala yung... Si Babeson, bait-bait na ano. Sa babes. Ganyan mo pala kamahal si Babe. Ngayon hindi. Ngayon, ano? Ay, maganda daw to si Susan. Maganda ba? Hindi, yung beauty ba niya? May isang pagkakataon pang pa yun eh, Reyna doon sa kanilang lugar. May konsorte siya. Ay kaso ako yung taga-usong ng yung ilaw, yung may ano yun, may parang bahay. Sa akin ito nakadikit, hindi doon sa konsorte. Nagpapicture sa akin nakadikit. Ewan ko kung nasa na yung picture na yun. Meron picture eh. Sabi ba doon na nakadikit si Susan? Pagkatapos may nanliligo, di taga-Kabitiri sila eh, yung lahi nga ng biyanang ko. Umuwi yan, may nanliligo doon sa kanyang barkada.
siyempre nung panahon na yun, bulasog ako eh. Hindi, sinisita ko, ba't nililigaw mo ba yung si Susan? Hindi, himinto. Sobrang tataka ako. Hindi ko makontak ka. Yung pala nakausap mo. Kinausap. O, may tanong na kayo dito? May kasunod pa ako. Ang first love mo ba si Kuya? First love. Full love. Oh. First love, ako love. Meron akong mga yung naalala ko nun, yung boyfriend lang. Kasi nung time na yun, 12 years old ako nun. Siyempre, mga puppy love yan eh, di ba? Mga brush, brush. May sinagot ako. Sabi ko, oo, kapitbahay namin. Tapos, hinawakan yung kamay ko. Nanginig ako, sabi ko, naku, bubuntis na ako. Di ba, gano'n yun eh, di ba? Nakipag-break agad ako. Di ba din sa movies, pag nagkawakan sa kamay, tapos makikita mo, buntis na kagad. Sabi ko, naku, bubuntis ako. Ayoko na, break na tayo. Tapos sunod nun, may naging boyfriend din ako for high school din ako. Pero, yung, kasi anuhan lang naman eh, yung sa kanya. Pero hindi naman hindi lang yan. Tapos doon kay Beth, ayun, mutual and yun na yun. At sa kanya ko nakita. Ano nakita mo ba? Hindi, ang nakita ko sa kanya, na hindi nakita ng iba. Kasi hindi ako tumingin sa panlabas niya eh. Kasi kung panlabas, baksak talaga. Lasinggero. Lahat na. Sabi ni Roland, eh, mabait. Nagagalit ang lolo ko. Pare natin. Ha? Nagsusugal din. Sino? Ay, hindi siya. Ano lang, Lasinggero. yung Basta Sagulero. nagbubulakbol. Mahilig sa yung sa may frat sila eh. Okay. Tapos, laging lasing. Umiinom, physical yun. Yun talaga. Kung outside, baksak talaga. Pero ang nakita ko doon, sa puso ako tumingin eh. Sabi ko, ay, hindi siya talaga Kasi nakita ko how he treated yung magulang niya sa kabila na lahat. Kasi, syempre, Manila girl ako, di ba? Nakita ko yung kung paano mag-treatment yung mga sa magulang, yung mga anak. Pero nung nakita ko siya, sabi ko, tapos ganun siya ka-respeto, kagalang. Pagdating sa magulang niya, doon ko nakita na hindi siya talaga ganun. Panlabas niya lang yun. Pero doon ako at saka pinag-pray ko naman talaga. Sabi ni Lord, di ba, when you ask specifically, sabi ko, Lord, gusto ko kung magkakaroon po ako ng yung bibig. Kasi natatakot na ako, kasi doon sa amin, yung mga kabataan nag-aasawa tapos paano sa squatter, walang kinabukasan. Sabi ko, Lord, gusto ko po pagbibigyan niyo po ako ng lifetime partner po. Ito po yung kahit hindi masyadong guwapo, Lord. Hindi ka kahit hindi po, basta, Kahit hindi kasoy. So, ito po, in-specify ko isa-isa. Isa-isa talaga in-specify ko kasi nung time na yung Christian na ako. Bago ka pala naging Christian. Inisa-isa ko talaga yung in-specify ko talaga. Pasalamat ako sa Panginoon Diyos talagang yung lahat ng in-specify ko sa Panginoon, nasa kayo ni Lord. Yan. Yung birthday boy naman, siya po ba yung una mong pag-ibig? Ako? Hindi nga. Dahil nga mag-girl. First Meron love? na. Hindi ko narinig. Ulitin mo, sweetheart. Baka nandun ako nagpapalit. Sabi naman ni Roland, mabait mo. Si Ate Susan ba, kuya, ang iyong unang pag-ibig? O merong mang nauna? Hindi. May katulad din ng sa kanya, May marami iwasan. din akong naging pero hindi talaga yung relasyon na, sa totoo nga, sila ang first kiss ko eh. Ay! Sabi, nahuli ko. Siya persis. Nagsisinungaling na. Wala ka pa rin sabi ng gabi, nasa yung siniskin, 1 minute ka. Nakita ko sa camera. Oo,
Basta ang rewind. Mamaya pagka natapos na, pagka natapos, Ate, tanda mo bang kailan, ay kuya, tanda mo bang kailan ka sinagot ni ate? Oh, Anong Oh, para rewind eh? yun yung unang ko namin. Ang layo. Kasi kagad na masyang ganito yan. Ano yan? October 17 ba yun? yun, exacto yung page. 1978. October 7. Nung sinagot ka ni Mari, Graduate pa lang ako niyan ng high school. Para nung sinagot ka ba ni Mari nung October 17, 1978, Oh, naka-first base ka na ba sa kanya? parang apply. First kiss. Ano ba kiss yun? Di ba kiss yun, kiss? Kasi hindi naman kami talaga kwan na eh. Nagkaakitan kami nung mag-date sa kwan. Parang itinuring ko ng kwan yun. Nung panahon. Kasi sumama na siya sa akin sa kwan eh. Tapos, umaakbay na siya sa akin. Umaakbay na sa Sumama na akin. ako sa'yo saan? Saan? Sa Port Santiago. Sa ate kayo na ate sa'yo. Sa Port Santiago. Maakbay na si ate sa'yo Oh, ah. kasi nang kumakapit na sa amin. Ano, dito. kawit doon sa, ano, Dito. Sabi ko si Akbay. Pare bakit si Mari Susan ang unang humawak sa'yo? O ikaw? Kasi nga, nag-con niya sa akin eh. Tapos na-develop lang ako sa kanya. Nagpakita. Hindi, alala ko pa yun, yung ka namin, nag-date kami ng uno. Napaupo kami sa unahan ng jeep. Eksakto nakakabay ako. Sana. May nakita kami kalugar. Baba. Kasi wala nga nakakalam. Minsan naman, ang ginagawa naman namin, para hindi naman ako talo. Ako minsan ang unang nauwi, siya ang huli. Para hindi masyado halata. Paiba-iba. ano yung pinaka memorable na tagubilin ni Ate Susan sa iyo simula noon hanggang ngayon? Yung tagubilin, yung halimbawa, kung saan ka, gawin sa akin to, yung mga ganun salita. Ano yung mga words? Oo. Si Susan, hindi nagkupal sa akin ng ganyan eh. Yung halimbawa, yung parang yung Maniligaw, pang ano. Oo. Hindi siya nagbigay ng babala. Tsaka nung una talaga ko siya, hindi siya wala siyang yung bang tiwala sa akin talaga. Kasi minsan nung kahit nag-aaral pa ako, pagka nung maging na kami, pag may baon na ako, linggo na ako pinapadala ng allowance sa bahay. Ibinibigay ko yung allowance ko sa kanya, pinapatabi ko. Nagsisend. Wow. Ay ngayon, pag nalalasing naman ako tabi-bitin, pinapupunta ko yung barkada ko, humingi ka ng pera, sabihin mo nakabasag ako, iskaparate. Ay, ang bahay nila, katanawan ng kalsada, patatawanin ko din yung barkada ko para natin si Susan doon. Humingi kang pera para tayo may pagpapagpapag. Mag-boyfriend pala kayo. Pero kahit magmang pa lang kami noon, bumibili na kami ng gamit namin, yung pitbull, yung uraw, yung puso, yung pabilog na may... Yung picnic ball. Oo. Picnic. Bata pa lang kami noon. Pinggan Bago pa lang. Sa parang helmet. Ayun, ganun. So, Pero yung kwan, wala siyang tiwala sa akin. Wala siya naman. wala siya pinagbilin, huwag kang mambababa. Wala. Bukod siya. pagpapalit sa iba. Kasi parang kuwang ko na lang sa sarili ko sa kanya. Yun yung, pastor, yun yung respeto na tinatawag. Masasabi natin yung tiwala talaga. Oo. Yung respeto naman kasi, Iba yun. iningatan mo yung kanyang yung kanyang pagkababae. Pagkatao. Oo. Noon pati may girlfriend ako nasa Amerika. Oo. Pinipetisyon ako. Ngayon nalaman nito. Ayaw ko paano nalaman nito. Ay, umiyak na. Paano kang pinipetisyon, kuya? Gayong... Ipipetisyon na ako. Inaakit ako magpakasal. Hindi ko naman talaga pa. Dahil ito talagang pag-ibig ko. Kinakabahan ako. Ngayon, nalaman ito kasi nagpapatak ng ginawa ng girlfriend ko doon, nagpapatak ng picture sa Telegram? sa bahay. Parang Telegram, ano? Oo, ayun. Nagpadala ng Baka unfair picture. yan sa kung maging dati yung gabi, baka marinig. Ay ngayon, nalaman niya.
nakakita ng lola niya, iyak ng iyak. Ay, yung lola niya, silang dalawa ng lola niya, close to close eh. Kinausap ako ng lola niya, nung malaman niya. Sabi sa akin ng lola niya, ay babe, kung hihiwalayin mo naman si Susan, itahan-dahanin mo at mamamatay yata. Parang hindi ko naalala. Oo, sabi. Oo, sabi sa akin. Ay, mahal ko naman si Susan. Ay, talaga mahal ko naman. Oo nga, kaya lang, pag hihiwalayin mo, huwag mong hihiwalayin ng bigla, baka mamatay. Ito yun? Oo, sabi ko. Kinausap ako. Hindi mo lang alam siguro. Kinausap nga ako ba nung malaman niya ako Iyak ng may iyak. iyak ng iyak. Masakit naman. Ang may alam talaga ang ina ng Anday, yung lola niya. Yung lola. Oo, kinausap ako. Sabi, naku, kung hihiwalayan mo si Susan, dahan-dahanin lang at parang mamamatay. Hindi ko alam yun. So, nung maalis yung issue na yan, Kuya Beth, at nasettle na yung relationship mo, nagbuo ba kayo ng mga pangarap? Ay, marami. Ay, kasi nga lang nung panahon na noong kami una-una, nagkaroon ako ng mga tinding problema. Talagang bigay ni Lord. Napaaway ako na kuwan ako. Pero talagang mahal ako nito, pinupuntahan ako sa amin eh. Niyadalaw ako. Makalog siya. Makalog ka. Nakulong ako. Sa lubot. Hindi, sa Kanila. mismong, hindi naman sa Kabintilaan. Dahil sa away. Mabigat, matindi kasi yung nakakalaban ko kasi pamangkin ng general. Ayun, nakulong ako. Pero pumupunta yan sa amin. Na-under probation ako eh. Under probation, laya. Oo. Pero may ano. Kaya nung ako, tanggap na ako sa trabaho sa PLDT 1983, nung makita nila sa NBI ko, oh, may ikon ka, kaya pala hindi na ako kulong dahil puno na ang bilangguan na. Sabi sa akin, direject ang buwang ko. Record. May papan ako, may assignment na ako, bigo lang assignment ko eh. Tapos ako, sabi sa akin, wala naman po ano. Eh, kasi nga, na-under probation ako, nag-report ako sa kwan. Sa probation mismo, oo. Pero nung panahon na yun, hindi nila ako mahigpitan kasi panahon din na yun, ako naman ang unang-unang kay-chair na sa amin. Kumbaga may posisyon din. Oo, kumbaga. Ay kaya naman, palaging napapagulo doon sa barangay namin. Once na magka-problema, ipakulong na daw ako, tawag lang sa pulis. Ay hindi naman nila mapa kasi yung kapitan Kabarkada mo. Dati ng kabarkada ko. Ay minsan ako nagkagulo na naman doon yung barangay nagiba ako. Barangay yung nagiba ako. Sinundo ako, pick up ako daw yung barangay. So, ayan, para sa mag-asawa, ano po yung mga pangarap ninyo nung kayong dalawa yung nagliligawan pa na nangyari na ngayon? Na Na kayo nangyari. yung mga anak na So, sa inyong mag-asawa. Ano yung mga pangarap ninyo noong kayo ay magnobyo pa lang na ngayon ay natupad na kayong mag-asawa? Ano ba yung mga pangarap ninyo? kasi parang ako nun, hindi ako nasabi mo yung buwan na pangarap eh. Parang Parang si ang Ate kuwang ko lang. Susan lang ang pangarap mo. Ano? Hindi, saka ang kuwang ko lang talaga magpakabuti na ako nung may asawa na ako. Kasi iniwasan ko na yung alak lang, hindi na, pero yung makipag-away, hindi na ako napasangkot ni minsan sa away. Panay ko na ako nung mag-asawa na ako. Si Ate Susan, may natatanda ang pangarap ninyong dalawa na nangyari ngayong mag-asawa na kayo? Ikaw na tayo. Kasi ako, itong bahay na ito, hindi alam ni Susan na binili ko, kumuha ko ng bahay. Surprise ko lang ito dito. Hindi niya alam na may bahay na akong kinukan dito. Tapos, yun, sinama ko lang yan nung gawa na itong bahay. Ayun. Tapos, lumipat na rin kami dito ng anak na namin si Christine. Okay naman mo pa lang. At Naubos mo. marami pa. Dali, handa naman ako sa mga sasagot. Ano ba yan? Susan naman.
Nakikinig na lang kami sa story. Hindi kasi yung mga tanong na aking nasabi ay sunod-sunod na pangyayari. Oh, yan yun eh. Parang Eh, Sino po ang unang Nariway. yung first, yung unang kumis? Si ate o si kuya? Siyempre siya. Hindi, ikaw umilig eh. Tinukso ka lang. Hindi, ang alam ko nun, ewan ko anong gusto nito. Siyempre ako unang pumis. Pero sa lang, sa nila. Saan pare nangyari yung unang halik? Wow. Sa bahay nila. Malapit, no? Kaya nga si ate nun maliit pa eh. Ay, pero dati na kami. Itama natin yung tanong. Sino ba ang iyong unang halik? Ay, Ako, yan lang ako. Ito talagang, may mga nahalikan ng iba eh. Pero hindi pero yung talagang halik na kwan. totoo. May damdamin. Talang may damdamin. Oo. Yung may- Kasi may bata pa tibok. rin man nung ganun. May tibok yun. Tapos nga ang nakakatuwa nga kasi bata pa si Atoy na nakita ito hinahalikan ko. Susumbong ko yun! Sinatoy! Susumbong ko kayo! Matabi! Nagsumbong pa pare. Binigyan ko 5 piso. Malaki na yun. Malaki na. Malaki na yun. Binigyan ko 5 piso yung buo, yung papel. Binigyan. Pwede na pwede makapanood, tapos may merienda pa. Oo. Hindi naman nagsabi, hindi na, hindi ko basta. Oo, malaki na yun. Susumbong ko kayo, susumbong ko kayo. Hindi. Ate Susan, si Kuya Bet ba ang unang halik? Unang halik. Hindi, tignan ko. Kasi ako na hindi ko nakailan. Birthday ni kuya. Unang halik. Unang halik, syempre nagka-boyfriend ako eh. Pero yung ismak-ismak lang yung hindi, parang panakaw. yung kiss pang ano lang. Ganun lang. Hindi talaga yung... Pero yung sasabihin ko, Kiss na kiss. Eh, siyempre iniingatan ko yung aking puri. Kanya na kami, break na tayo. Oo. Paano mo nasabi na ito na ang lalaking gusto kong makasama makabuhay? Yan, ganda ng tanong. O kasi, humingi ako ng science kay Lord. Yun. Humingi talaga ako ng science. Lahat talaga nung science. Kasi hinanap ko yung, in-specify ko kay Lord kung ano yung gusto ko eh. Lahat yun, nakita ko sa kanya. So, siya yung, yung, oo. At saka, makikita mo naman na ako ugali ko talaga, sa totoo lang, yung physical na kunyari, nanliligaw ka. Magkasama tayo, naglalakad, nauna ka lang sa akin. Ayoko na sa iyo. Kung baga, hindi ka gentleman. Oo, hindi ka masyado akong yung meticuloso pagkagano. Kunyari, yung parang, oo, yung ganun. Basta lahat, yung sa pagka-gentleman yun yung inaano ko. Kasi, hindi naman yung physical mo, ang aanuhan ko, hindi yung ugali mo. Ayun, pinakita sa akin ni Lord. Beethoven. Ang Ikaw aking naman pare. Same question. Pagka naglalakad ka, lagi ka nasa Yung kanan. question daw. Oo, syempre. At saka yung pagtatawid, talagang protective. Yung yung tipo nga alalaya ka kung sasakay na sasakay. Ay, oo, ganyan si Ben. Hindi tinutulak ka. Ngayon tinutulak na ako. Not 30 lang talaga. Parang may kilala rin ako gano'n eh. Nung una alalaya ko. Pagkatapos ngayon tutulak ka naman. Hindi pa ako sumsum. Nakikita ka na hindi ka tulad ng ulan. Nakilala ka, pero ngayon, bagal mo na Meron ako nung naalala ko na may naliligo. bagal magdakad. 14, sasakay kami ng jeep. Pagpara, nauna siyang sumakay. Hindi ko nga ako sumunod. Hindi mo narinig. Oo, kasi nakakatawa ako yung nasalit ko gano'n. Tapos yung ito, marami kang bit-bit. Tapos siya walang bit-bit. Hindi man lang maalala niya na kunin yung bit-bit mo. Dati, ako na gentleman. Pero ngayon, bala ka buhay. Bahala ko. Pero lahat siya nakita ko kay
Amen. Kasi yun talaga yung pinag-pray ko talaga. Lord, hindi sa physical, yung Kalooban. sa kalooban. Same question pa rin. Ikaw naman. Ako talagang yung ramdam ko na talagang yung mahal ko. Parang, pagka nga ako nalalasing sa bahay, napapagalitan ako ng tatay ko. Kasi, ako, paglasing na ako, sigaw ng sigaw ako, Susan! Susan! At hindi ka. Sasabihin sa akin ng tatay, ano ka ba, Bitobi? Napabalik ka na ba? Sabi sa tatay ko. Pare nung nandun ka sa New Zealand, pag nakakita ka ng pangalan Susan, Naiyak na. naiyak. Naluha na ako. Naluha na siya pag nakita niya ng pangalan Kasi Susan. homesick na Homesick na. ako. Umiiyak talaga. Sabi naman sa akin ni Susan nun, March, kailangan ko na talaga bumalik doon. Pag sumunod doon, pag di ako nakasunod Kasi, doon, uuwi na siya. kailangan na rin. Oo, talagang homesick na homesick mga na. bata. Oo. Ganun pala talaga pag mahal na mahal mo. Oo. Hindi mo maano. Hindi pwede mawala ng Malayo tagal. sa'yo, no? Kaya lang, iba yung ginaganti sa akin. Oy, tagapag... Ay, may question ako, pare na. Ang isang relasyon ba ng mag-asawa, Dito. kinakailangan ba palaging andyan ng init ng pagmamahalan? O paano ba pagka minsan nawawala na yung init ng pagmamahalan? Pag, Ano po bang dapat natin gawin bilang isang partner? Ikaw, Pastor. Pasagutin muna natin si Beth. Oo, si Pare, si Pare. Tama. Hindi ako makakasagot ng ano, ba, ng ang damdamin ko nasa banyo na eh. Kasi si pare mo. paano? Paano ba natin di ba sa tagal ng ating pagsasama ng bilang Bilang mag-asawa, mag-asawa. di ba may mga panahon na hindi naman niya palaging mainit. May mga panahon na naglalamig, minsan may mga panahon na nawawala siya sa pakiramdam mo. Yung minsan, excitement ng yung tao. excitement Bilang natin sa isa't mag-asawa. isa bilang mag-asawa. Sa akin kasi talaga siyempre natural tumatanda. Medyo nawawala excitement pagdating. May yung sa sex ba, yung katag na sexual relationship. Talagang pero yung pagmamahal, hindi na nawawala. Tama. Lalo pa nga, minsan nakukuha mo, alam mo yung mga salita ng Panginoon na Totoo yan. Isang napakalaking yun. talagang minsan talagang yung kasi nga yung sex life ninyo hindi na kuno pero yung ang halaga mahal mo yung isang Mahal mo, tao. tama. Yung puso mo. Tama. Hindi nawawala. Tama. Nasabi nga kahit kung ang puso daw hindi nababago eh. Yung pa ng puso Tama. hindi nakakalimot yung pa rin daw talaga ang tinitibok. Mahalaga. Hindi naman yung tinitibok niya. Ay yung tinitibok ng puso ko si Babes. Hindi na isa ko. Pinikilig naman kami, nakakaingit naman. Kasi minsan talaga, minsan nga, madalas na kami nagkakagal dito eh. Pagka pala umiidad na iba yung kami yung laging magkaaway din, pero kami din yung magkakilitian. Lagi. Oo. Hindi talaga pagkadating ng gabi, minsan tutulog ka magtatampuhan. Pero maya-maya lang nakikita, dadantay na yung malaking pata. Tapos hahawakan yung paa ko, gusto mainit, ako naman pinapadantay, pero hindi ako naamo siya. Hindi, totoo lang yan. Hindi naman nawawala yung pag-ibig. Yun lang talaga. Yung pagtabang, kuwan lang yan. Hindi, napaka-importante kasi sa mga mag-asawa, yung respeto. Oo, yung respect. Yung respeto, kahit na mawala yan, kasi pag umiidad talaga, nawawala na ang desire sa sex. Oo. Yung parang yung sweetness, parang Oo, nawawala. pero yung Pag-ibig na andun pa rin. Yung pa rin. Kasi ako talaga minsan kung ako kay Susan, pero pag tinititigan ko yung asawa ko, talaga naman. Hindi yung mahal na mahal. Ilap na ilap yun. Parang mga babae, bakit yung inaaway ito? Dala na siguro ng tumatanda na. Mainit daw. Sign of age. Minsan nagkakaroon ng gano'n, no? Yung minsan nagkakaroon kayo ng understanding, tapos Natural. sa isang banda, minsan mali-realize ko, bakit nga ba ito yung taong sumusuporta sa akin sa napakahabang panahon, ito yung tao na andyan lang kahit anong oras na kailangan ko. Oo. Bakit ko aawarin, di ba?
Yung respect nga, pinaka-important. Minsan na hindi namin alam. Sabi ng mga, yung away namin parang bata na away agad. Sabi ng mga anak namin, Ma, nag-aaway na naman kayo. Ha? Nag-aaway ba kami? Hindi pa kami nag-aaway ah. Di ba nag-aaway na kami? Pero maya-maya, okay na rin. Sasabihin ng isa, alam mo yan, Ate Kaka, kung pang ilang araw ng pang ilang beses na mag-away sa isang araw na yun yan, pang ilan na Bilang. At saka yung sabi nila, ano daw, love is a commitment. Diba? Minsan, minsan, feeling natin, hindi natin love yung tao, di ba? Feeling natin parang kabarkada lang natin. Minsan parang ka-roommate na lang natin. Pero yung commitment na hindi mo siya ipagpapalit, na hindi ka matitel sa ibang temptations, yun yung pinaka-importante na dapat hindi natin pinatanggal sa bawat isa natin. Di ba? Mahalaga yun. Mahalaga yun. Lalo sa ating mga babae. Oo. Katapatan. Oh. Commitment. Yun na, love is a commitment pala. Hindi pala yung love. Akala kasi natin yung love, pag masaya ka, halimbawa, masaya ako, kasama ko to, love ko na to. Akala natin ganun yung love. Yung pala, hindi pala yun yung love. Continuous yun. Oo, ang love Sabi pala na, till death do us oo, part. yung respeto, committed ka dun sa tao at nire-respeto mo. Yung relasyon mo. Ang love dati, Na hindi mo, desire. hindi mo, diba? Ang love dati, Hindi mo desire. Ngayon, yun. Kasi hindi marami nagkakamali. Marami Oo, nagkakamali na akala ng iba na ang love ay yung masaya ka, kapiling siya. Pero nangyayari yun sa mga mistress, di ba? Nangyayari yun sa mga adult woman na talaga namang masaya sila sa isa't isa. Oo naman eh. Kaya nga nag-enjoy yung lalaki na kasama ito si mistress o itong lalaki sa kalabuyo, di ba? It's because masaya sila sa isa't isa. Pero hindi yun yung tunay na meaning ng love. Oo. Ang true meaning of love is commitment at respect, di ba? last, ano na kailangan Oo. mo. Sabi nga, till death do us Till part. death was part. Hintayin na si Pastor, marami pang magandang salita si Pastor. Kuya, ilang taong ka na ngayon? 64 pa lang ako ngayon. 64. Pabalik yun. Panahon nga po, panahon ng Kastila. Kala ko sasabihin ni Kuya, 18. 18 dihin nyo na lang. 18 din yun. 18 na lang. Sabi naman ni ate, 19 naman ako. 19 dihan nyo na yun. Sa wish namin na mas lalo pang humaba ang pagsasama, na ito, kagaya natin, magkatipon-tipon pa muli tayo. Amen. Ayan na si Pastor, ang pinakahihintay natin. Pastor, Ano yan? Ano yung sasagutin? anong masasabi niyo sa true meaning ng love? True meaning ng love? Opo. Sacrificial. Yung Oo, Yeah, kasama tama. sa Sacrifice. Sacrificial. Wala yun. Kasi kung hindi Hindi ka mo nagmamahal, hindi mo pagtitiisan yung partner mo. Hindi ibig sabihin, mapagtiis pala ako. Oh, yes. Yes! Kaya nga inalaga ako sa... Oh, kasi ang tao kasi, ang tao kasi, Inalaga ako yun. Tapos, pag yung binubuhat kong paliliguan, mumuragi ka mula kukulang na lamalagas ang buti mo. Natulo talaga. Pero ang tanong, meron bang limitasyon ang love? Yes. Opo, ayun, tanong. Yes, oh, meron ba? Meron ba? Meron po ba? Oh, ayan, ito si sister ay May sumasagot. limitasyon. Paano mo sabi ko? Paano may limitasyon? Para sa akin. Paano mo malalaman kung hanggang doon na lang talaga? Nagkaroon na sila ng limitasyon, ah. No limitation. Oo. Oo, Ang love dapat diba? is limitless. Mapapala lang Kasi kung habang ikaw ay Ay, nagmamahal, hindi nga, di ba sabi ng Panginoon nga, walang ibang makapaghiwalay. Oo, Kaya ang pag-ibig, walang kuhan. Pag sumusobra na, Oh, yan na. may limitasyon. May limitasyon siguro. Pag Ikaw may limitation. Pero yung pag-ibig, Pag may Ako sobra wala. na, sobra na, siguro, time is up. Ganun lang yun eh. pero meron pa rin kasi sinasabi nga, i-pray mo lang. Pwede rin. Pwede naman. Try lang. Wala naman imposible. Sige nga, Lito. Ikaw, Kasi Lito. sa amin- Sige, sige. May kaibigan kami Susan sa New Zealand eh. Talagang parang magkasama sila sa bahay pero parang magkahiwalay. Oo. Ay, ayoko nang gano'n. meron din akong kilala Oo, kawawa yung meron din ano. akong
parang nagpapaanuhan lang kayo, ano, masabi lang ng tao na. Pero may magkasama yung kayo. babae nagtatrabaho ng lalo pang winter. Ang bahay nila ay pagpalagay dito. Hindi, ang sasakyan niya lalakad hanggang doon sa may Olivares. Winter, ha? Hindi, ano, Hindi niya hatid ng asawa. Hindi niya natin. Ay, doon ang sakaya. Ang po yun. Nagtitiis talaga yung babae. Oo. Tapos, Pero wala naglalaba, hindi hot water. oo, cold water. Wala silang hot water. Oo, walang hot water. Hindi yung... Talaga siya. Pero pagtitiis siya para sa mga anak niya. Ayaw. Ayaw niyang... Kasi iba pa, pag anak wala ka, yung... ano, Walang different na family. So, kasi yung kung ang pag-ibig ay merong limitasyon o may hanggan, doon pumapasok yung mensahe ng Panginoon sa atin. No? Ang mensahe kasi ng Panginoon sa atin ay walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Pag sinabing gayon, no limitation, no borders. Kaya yung salitang gayon sa Tagalog ay medyo napakalalim nun, yung salitang gayon. At sa Hindi mo masusukat. sa English kasi maganda rin eh. Wala mong ganyan. For God so loved the world. Ang ganda sa English eh. For God so loved. So, yung pag-ibig na binabanggit doon ay hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil tayo perfecto. Yung pag-ibig na binabanggit doon ay doon sa panahon na tayo mga makasalanan pa. Yung tayong lahat ay malayo pa sa Kanya. Kaya yung relasyon mag-asawa, balik tayo doon, ay ibinigay ng Diyos sa atin yung ritual ng kasal upang yung pangako ng isa't isa ay pagtitibayin ng Diyos kasi ang Diyos ang nasa gitna. Siya yung namamagitan. Kaya doon sa ritual ng kasal, kayo ba'y iibigin mo ba siya ng buong puso, sa hirap at ginhawa, sa yan, hanggang sa kayo paghiwalayin ng kamatayan. Yun ang sinasabi doon. Kaya kung nagkamali ka ng pili, yung bang pag-ibig mo tapos na? Hindi po. Kasi pinag-isa pa rin kayo sa harapan ng Panginoon. Yun pa rin. Pwede ba mag-lalo? Yun yung malaking pagkukulang natin sa panahon ng kasal. Walang sumasagot ng it depends. Wala nga. Walang sumasagot ng it depends. Puro opo. O, puro opo and Wala opo. naman. Kaya dumadaan dapat muna sa counseling ang mag-asawa bago magpakasal. Kasi ibinubukod yung babae at lalaki pagka kinakausap. Mahal mo ba talaga ang babae? Ikaw lalaki, mahal mo ba talaga? Sasagot yung lalaki, opo. Paano kung yung babae mayroong iba? Mahal mo pa rin ba siya? Anong sagot karaniwan ng mga lalaki sa counseling? Hindi po pwede. Bakit? Kasi ang alam nating love ay selfish love. Unconditional. Yung akin. Walang kondisyon. No? Dapat walang kondisyon. Kung talagang siya ay akin, hindi siya dapat magkaroon ng iba. Yun ang selfish love ang meron ang tao. Kaya nga, mapalad yung mga babae na nagkaroon ng partner na naging tapat. Hindi mo kapalad mo. Ay, talaga. I'm so lucky. Yun po yun. Binigay ka ni Lord. Lucky girl. Sabi niya, mapalad daw ako. Ito lang ginagawa na ako nito ginagawa na pag istorya. Wala mong ginagawa talaga. Ikaw kasi, yung itsura mo, hindi pwedeng hindi gagawa ng istorya. Hindi ako gumagawa. Lita. Makinig. Ito naman ay realidad. Pagka ang lalaki ay, sabi natin, sa tingin mo pa lamang ay charming na, hindi mo pwedeng hindi pag-iisipan. Oo, pag-charming na lalaki. Pagka-charming na Mag-iisip ka lalaki. talaga. Pag-iisip Kaya ka mo magpapag-charming na. Kaya ako din nag-iisip. Ayun, huwag ka Huwag magpapag-charming. ko papakita
magpakita ng kaduda-duda. Para hindi ka pagdudahan, di ba? Pero, Sinasabi niya ko lagi sa akin, nakikita niya, wala si ebidensya sa akin. Wala naman ako nilalandi babae. Kasi ano siya pinakalabit. Ano yun, hindi. Yun yung sa babae talagang... ngayon ang tanong dyan, ganito. Kailan nagkakaroon ng pagdududa ang babae? Ayan. Pastor, kailan nga ba, Pastor? Nagkakaroon ng pagdududa ang babae sa lalaki pagka nabago na yung routine. Yun. Halimbawa, tuwi alas 7. Nung umpisa, nung kayo bago pa lang, bago magpaalam sa bahay, kiss muna. Ayan, mga ganun. Kiss, and then, kahit anong pagod, lalapit sa asawa. Tapos, pagka darating ng bahay, kung ang nakasanayan mo, may pasalubong, pagka nabago yun, umpisa na yun. Umpisa na yun. Uy, wala siyang pasalubong. Uy, hindi siya nag-kiss kaninang umaga. Hindi lang kaya, Pastor, malilimutin na lang. Isang taon pa lang yun, ha? Pero Hindi palilimutin na. Ay, thank you, man. pero ito tanong kay Lito at saka kay Kuya Bet. Sa akin na rin. Ayan, Ayan. ayan. Kasagot ka. Parang tanong na rin para sa ating tatlong lalaki na nandito. Eh kami limang babae. Minsan ba nakatingin kayo ng kakaiba sa iba? Ayan, Ako, inaamin ko, lalaki ako eh. Pero kinukontrol ko hanggang mahal. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga, humahanga ka bilang lalaki, nagdamdami ka ng lalaki, tinitingin ka sa ibang kanya. Hindi mo naman maiiwasan yun eh. Pero kaya lang, alam natin kasalanan, masama yung magnasa, di ba? Pero minsan yung paghanga, humahanga ka lang, tumitingin ka lang. Oo. Si Kuya. Inaamin ko yun. Si Lito naman. Sa akin naman, sa Biares, hanggang tingin lang talaga. Oo. Hanggang doon lang, hanggang tingin lang. Walang talaga. Walang damdamin. Wala. Tingin lang. Walang intimate, yung nagiging concern ka doon sa ibang tao bukod sa asawa mo. Wala talaga, basta ako hanggang tingin lang. Ano yung ulit ako? Hindi lang na doon. Tingin na. Maniwala ka na. Sa akin naman, di ba, uso ngayon sa mga mall yung parang labas ng lahat. No? Hindi pwedeng hindi Kita na yung titignan. ulokot na. Minsan hindi mo maiwasang hindi makita. Kaya lang, lalo kasama ko asawa ko, ang ginagawa ko na lang, hinihigpitan ko yung hawak ko sa misis ko. Ako ang ginagawa ko kasi sa ganon, tinitingnan ko muna yung mata ni Susan kung nakatingin. Ay, wala. Lagi mo na kasi sa kanya. Kasi, pag may dumaan, tititigan mo agad yung mata niya. Ay, nakatingin. Mag-aaway na kami niya. Kaya ako talaga, tinitingnan ko muna yung mata niya. Oo. Kung nakatingin sa akin. Pala yung mata niya eh. Siya ang unang tinitingnan, ba nakatingin sa akin. Pag hindi nakatingin sa akin, tumitingin. Ay, si Lito pare, hindi. Pag nanakaw Ay, ka nakatingin pala. ako, titingnan niya pare niya. Hindi niya iaalis sa Hindi mata. tanongin mo muna siya kung ganun ba siya. Hindi, Hindi nakikita naman ko ako gano'n. Yung alam sa kanya. Hindi kasi sa totoo lang. Sobrang pagmamahal sa inyo. Kaya gano'n. Sa totoo lang, napakasakit para sa amin mga babae na may titingnan kang iba, na may tinitingnan kang iba. Kahit sabihin mo, ako Tingin ba, ko. lalaki ko eh. Okay lalaki. Titingin ka sa iba. Para bang andun yung, hello, Ako ba may ito na? hinahangaan kang iba. Tapos, yung, syempre, pag tumingin kang ganyan, alam mo Siguro na iba. siguro wala naman pagkakaiba ang babae talaga. Iba, pero kung halimbawa sa babae, Ako, ano lang ako ha, ako ito bilang isang babae. Ako, normal na babae, humahanga sa mga lalaki na magaganda ng itsura. Pero, kahit magandang itsura ang lalaki, hindi mo ko mapapatitidyan ng matagal. Oo. Kasi ang sa akin dadaanan lang yan. Kasi ang Wow. paningin ko, siya lang talaga. Panalo ka na. Pare, baka tingin isang kwarto dyan. Oh. Ginawa ka mo yun ang dapat talaga. Yun naman talaga sa mga babae. Titingin ka lang, hindi pa. Hindi naman. Susundan mo pa. Ako nga po, pag nga napatingin ako talaga, hindi ko din tinitingnan matagal kasi pag tumatagas, napapasukan na ako. Kasi minsan nakashare. At saka yung Meron na. meron din akong isang isi-share kasi nakita ko rito sa social media.
share ko lang po na parang sa tingin ko maganda itong marinig natin lahat. Na kapag ka tayo pala, babae man o lalaki, dumating tayo sa pagkakataon na sa tingin mo, halimbawa ako, sa tingin ko, maiinlove ako dito sa kaibigan kong babae man o lalaki, na pwedeng ma-develop ako sa kanya, iwasan mo na. Huwag mo nang hayaan pa na dumating kayo sa punto na ma-develop kayo sa isa't isa. Alam mo sa sarili mo na pwede kang ma-develop doon sa tao na yun. Pag nakitaan mo na iba na yung nararamdaman mo, wala pang nangyayari, walang kahit ano, umiwas ka na. Kasi tayo, committed na tayo sa asawa mo. Hindi na tayo pwedeng magkaroon pa ng damdamin sa ibang tao. Kasi nakaano tayo kay Lord. Sa kanya lang tayo. Tama. Tama. Amen, amen. Amen. Pero, Kay Mads tayo. pero ito, para kay Kuya Bet, saka kay Kuya Lito, saka sa akin, naniniwala ba kayo Hindi. na napakatalas ng Pakiramdam ng isang mga babae. Oo. Ay, ako naniniwala kasi wala pa nangyayari. Iba na Iba na yung isip. Di ba? Wala pa nangyayari. Napakatalas na. Matalas ang Ngayon, may follow-up question tayo dyan. Ano ang ginagawa ninyo pagka gano'n? May nararamdaman na pala yung partner mo. No? Anong ginagawa ninyo? So, binabago ko yung style. Ang kayo sumagot! Ayaw, di ba? Sakto mo na, kaya na. Magsasalamin ako, magre-reba na ako. Ano sa hindi niya nakita Ang mata ko? tanong, umubra ba? Kumubra ba? Ayos style. Educated. Next. Ano ang ginagawa dito? Wala ako isa kasi wala akong ginagawa. One thing na na-notice ko kayo dito, ano siya, tactless siya. Pag ano ba nakita siya babae na gusto niya, tititigan niya. Tactless siya, hindi niya iniisip kung masasaktan Kaya ng babae. damdamin ng O ano mararamdaman ng babae. Minsan, tactless din siya, nababanggitin niya yung pangalan ng isang tao. Na hindi niya na naiisip na pwede kong pagbadaan. Na pwedeng masaktan ko. Minsan, tactless siya na may sasabihin siya salita na hindi niya iniisip na nasasaktan. May damdamin tayo babae. Sana lang, maging sensitive tayo sa binibitawan natin sa kasi ako bilang asawa, bilang babae, buong buhay ko 101%. Oh, may one pa. Sa iyo ako. Wala, 99. hindi ako nag-entertain ng ibang At saka, masakit yun. May marinig ka na, uy, Ibang babae. Ang ganda nun. Oo. Grabe, ang ganda. Oo. Siguro magkaibigan nga kayo. Oo, yun. Dahil- Oo, yun. Masakit. Ulit Kung nag-dress siya, Hindi magkaibigan nga kayo. magkaibigan talaga. Kasi ako yung babae. Ang alam mo pinagkaparehas namin. Pareho kami babae na totoong nagmamahal sa Ayan. Agree. Pero hindi, eto ako, balo na ako. Wala na ka na. Pag ang respeto mo sa asawa mo, sa harapan mo, wala sa harapan mo, andoon. Kahit na tumingin niya ng tumingin, buo ang ano mo na, ako lang ang mahal dito, hindi ako ipapabalik. Kahit wala. Kapag Ay, wala ko sa oo, harapan. totoo yan. Pero kapag ka, merong ano yan, wala ka pang basehan na kinakitaan mo ng anything ng ano. Pero kapag ka dumating sa punto may kinakitaan ka na, mawawala na ang yung Trust. May duda ka na eh. May duda. Alam mo yung isip mo, ikot na ng ito, para ka na napapraning. Para ka talaga napapraning. Totoo yan. Totoo yan. Ewan ko, kasi siguro iba yung sitwasyon mo. Pero kasi ako, sa Kasi kami nagtrabaho napapraning ako, umiikot sa na Rizal. yung ano ko, isip Ang ko. mga kasama ko, yung mga kahera, ang asawa ko yung pinaka-head. Ngayon, sila yung Tito Jun, Tito Oo, Jun. malapit sa- Oo, malapit. Pero yung hipag ko, kasi meron doon isang yumayakap. Ako kaharap. Hindi, pwede- Hindi ako, yung Tito Jun, ganyan, Oo. Ano po yan? Hindi ako nag-iisip ng Hindi.
Siguro kasi alam mo na talagang platonic yun, yung ganong relasyon nila. Pero kapag ka meron ka nakita na hindi platonic, na meron talagang something, Pwede. iba yun, Oo. ibang iba yun. Ah. Magkakaiba kasi ng Ah. ano yan ang sitwasyon. Oh, at sa Ano, hindi, totoo lang, matalas talaga ang babae. Alam mo yun ang talagang, ang instinct kasi ng babae yan eh. Yung siguro yung gift natin. Oo, Yung, sa yung babae. madali tayong makaramdam. Mm-mm. Na iniisip ng mga lalaki na wala naman, Na wala. pero meron na. Mm-mm. Kami mag-asawa, meron akong pinayagang gesture sa asawa ko na hindi common sa ibang lalaki. Na yung cellphone ko, yung account ko, the same doon sa cellphone na hawak niya. Kaya kung sino man ang mag-text, mabasa Alam, niya sa mababasa. message. Ay, naku yun. So, In respect Ah, talaga. Oo. With respect. pinayagan ko yun, taon na. Mga ilang taon na yun? Mga 5, 6? 2021, 20. Pero sabi nung iba, dapat binibigyan mo rin ng privacy ang asawa mo. Meron naman. Oo, meron Meron naman. Hindi naman masama yung kan. Kaya lang, mas maganda para sa akin na mayroong ganon. Kaya lang, mas maganda mo ang gawin yung ganun para mawala sa iyo yung pag-iisip ng asawa mo. Kung Hindi- yun ang magiging isang Ang paraan purpose para naman mawala. sa amin, kuya. hindi naman pagdududa. Hindi, ano po, pag may nag-text sa kanya, hindi na nabasa. Hindi naman po ako yung Basta sasagutin. bubuksan. Sasagot. Parang Hindi po nag-okay lang ako kasi baka mainit ito, gano'n. O, nag-text sa'yo si ganito, pinapaalam ko. Pinapaalam. Parang sekretary naman. Oo. Yun. So, hindi ako yung sumasagot. Tapos may taon- Lalo na pagka yung merong O kaya mag-text itinatanong. ako, papakilala ko ako. Lalo sa ministry kasi namin, Oo. bilang pastor, may mga, pastor pwede ka ba magpunta sa amin? Ay, yung mga ganon. So, kami naman mag-asawa, nasanay kami na sa bawat lakad namin, magkasama kami. Oo. Kasama. Magkasama. Kaya, yun yung isang paraan para ma-break yung anumang pagdududa. Oo, totoo. Kaya habang tumatagal, doon nyo naman ma-exercise na mag-asawa yung tinatawag nating relationship tsaka yung communication ng bawat isa. Kasi marami mag-asawa na ngayon, sa totoo lang, mag-asawa sila pero hindi na nag-uusap. Marami, meron akong kakilala ngayon. Marami Kasama sila sa isang bahay. Nasa isang bahay, pero Magkaiba sila ng kwarto. hindi lang magkaiba ng kwarto. Talagang yung oras nila, yung lalaki sa umaga na andyan, yung babae wala dahil nasa trabaho. Pag uwi ng babae, yung lalaki naman ang wala. Wala nang tanungan. Wala nang tanungan. Ganun na kakilala. Kami naman ni Susan, iniisang space na lang namin. Alin? Isang space na namin. Ito yung hapon, no? Hindi, Ganito. Oh. Yung higaan namin, ayan, bed. Nung nandun kami sa, dito siya sa side, ay laki ng bed, di ba, no? Oo. Andito siya, andito ako sa dulo. Sabi ko, lapit ka dito sa gitna. Dito siya sa dulo. Nakaharap dun sa talikod. Anong lumipad? Sabi ko, siguro sanay lang siya sa talikod. Pakaliwa. Nung lumipat na kami, dito siya nakaharap. Tapos, nung lumipat na kami, nabaliktad. Sabi ko, siguro haharap mo siya sa akin. Kasi baliktad na yun. Doon naman sa kabila bumaliktad. Siyempre nahihiya ako sa iyo. Bakit iyak? Nahilig ako, nahihiya ako. Kami naman dati, ang position namin, baliktaran. Ganito ko yan. Ang tayo lang ang ulo. Kaya lang position namin dati. Hindi kasi kaya gano'n. Kasi sobrang... Sikip Sobrang sikip na naman. Mahuhulog na ako sa sa pag-dito ako. Maluwag na ako. Hindi na parang Kaya ganyan. Sobrang sikip ng kama. Parang ganun. Pero maski nung nakalipat na kami sa mas malaki-laking tama, ganun pa rin. Ang peso niya. Oo, ganun pa rin ang pwesto namin. Siyempre, nasanay na ako So, sa- nung bandang huli, sabi ko, na-realize ko, hindi tama kasi tanggapin na natin matanda na tayo. Ilang panahon na lang yung magkakasama. Dapat, i-maximize natin yung process natin, yung pagsasama natin. Sweetie, Kagaya ngayon, ang ginawa namin ngayon, magkaganyan na kami ngayon. Ayan. Tapos, hindi pa ako na-satisfied na ganyan. Pag may kailangan walang space, paano ka dito, tabi tayo. Gusto ko talaga tabi. Kasi, Tama na. Tama. gusto ko, yung mga natitirang Maging panahon, lalong- yung mga natitirang panahon namin is maging memorable. Amen. Gusto ko kung
dati, may mga times na napabayaan namin na hindi kami Oo. close. Oo. Gusto ko mabawi kung maging close kami ngayon. Which is, mas lalo pang maging close kami. Sino ba yan? Kung ano yung dati, mas maging sumibigay ka na. Tapos palagi kami kasama. Iba-iba man yung taong mga nakakasama namin. Pero kami, at least Lagi, kami. oo. Diba? Kasi, Hindi mo alam ng kasi alam panahon. natin, alam natin, Paedad oo, ka na. paedad na tayo ng paedad. Gusto ko habang patanda kami ng patanda, Lalo mas kayo lalo close. kami maging close, mas Tama lalo yun. namin mahalin ang isa't At isa. saka, maganda yun talagang walang kawalan. Oo. Ganon kami ngayon. Nararamdaman mo kung Nararamdaman ko. At saka isa pa palang tip, may nabasa ako. Pag halimbawa si partner nag-CR, napakaganda daw na maging isang gesture natin sa kanya. Samahan Tulog mo. man siya o gising. Pagbalik mo ng CR, kung humiga ka sa kama, kiss mo siya. Uy, tayo pa Ay, kayo. Kiss mo siya, sabi Oo, ka, Kiri. Ay, kuya, kiss kita. Tapos, bago kayo matulog, it's either sabihin mo sa kanya na I love you, good night, ganyan. Ipadama mo doon sa tao na totoo mo siyang mahal. Oo. Wala kang plastikan. Oo. Kasi kailan mo pa ipapadama mo sa tao na mahal mo siya. Mars, totoo ka dyan. Kasi kami, kung kailan na-stroke ang asawa ko, Oo. nung panahon na bata-bata pa kami, yun ang lagi kong inaantay sa kanya. Yung sabihin niya ako na mahal niya ako. Oh, yun. Yung I love you. Ah. Siya na ma-stroke at saka siya natutong magsabi, atay kita halik ng halik. Di ba? Kaya maestro. Oo. So, Hihintayin mo pa ba dumating ka sa puntong gano'n? Maswerte pa nga yung asawa ninyo at nakakapagsalita pa siya ng I love you. Oo. Paano kung ang tao na Hindi gusto, na. hindi na makapagsalita? Oo, oo. Paano mo pa masasabi sa taong mahal mo na mahal mo siya? Ganun na lang. Hindi. Hindi, Ay, Mare. paano pastor kung hindi natin makagano'n? Hindi, Mare. Kaya na lang ako. Huwag mo pawawala ng cellphone. Mag-message sa nanay. Ay, paano ka? Pare kung gano'n na nga yung kamay. Hindi na paano. Meron tayong hindi natapos na tanong kanina. Ano po? Yung tanong natin na meron ba limitasyon yung pagmamahal, yung Ayun. pag-ibig. Eh kasi itong kapatid natin ito, meron. Pwede ba natin marinig yung kanyang, yung kanyang panig? Hindi, huwag na na i-share. Sige na. Oo. Oh, nag-open na nga ito. Nag-open na. Ano yan? I-stop mo na yan. Ibubukod? Oo, ibubukod para makapagsalita. Okay, ito na. Masarap ano. Hindi may Napakaganda iwasan natin, habang Papi. tayo tumatagal. Hindi may iwasan yung mga tampuhan o biglang tinoyo. Yung mga ano eh. Sino ang unang nag-giveaway? Sino yung unang Ako nagpapalaba? lagi. Ako hindi. Lagi ako. Ha? Ako hindi. Hindi ka nagpapalaba? Oo. Hindi ka nag-giveaway? Ikaw, Ako? Ako rin ah. Oo. Ikaw daw nagigibray. Kuya. Ako hindi nasa loob eh. Sanay na ako eh. Parang sabay na lang kami mag-usap. And then, sa amin talaga pag kami, madalas kami magkagal, pero maya lang, wala na yung namin. Ay, na maganda. Yung unang umigibos. Kasi parang kami pa rin ulianin na eh. Kung ano nangyari. Kaya pala yun. Nakakalimutan namin kagalit. Kagalit ba tayo kanina? Ayun yung maganda. Yung nililibot Lalo ito. Ano bang... Ano bang nangyari? Ano ba sa iyo? Kasi magandang pag-usapan nyo ng mag-asawa. Hindi lamang sa ganitong pagtitipon. Sa kadahilanan na pwedeng manariwa uli yung kung paano kayo nagsimula eh. Merong tampuhan, tapos merong magpapakipot, meron namang sumusuyo. Yung mga ganon na kapag may tinoyo yung isa, merong isang gagawa ng paraan ng panunuyo. Dad, gusto mo kape? Ako masasabi ko lang kay Susan, basta pag wala na ako, dadalawin ko na lang. Pero hindi ako magsasama ng iba, ako lang. Nabasa ko rin na ako sa sa internet din na to make
secret para mas lalong maging Matibay yan. matibay yung lovelier kayo lagi is recall mo daw yung lahat ng positive Maganda. na maganda. Oo. Lahat ng Siya. positive na Oo. nangyari sa iyo, yung Oo. nagliligawan pa kayo. Oo. Yung ganun puro magaganda. Naglalakad At kalimutan mo yung negative. Tama. Maganda lang. Kalimutan mo yung Yun ang, negative. yun ang susi. Hindi. Para Kasi ganun ginawa yung ko sa asawa. tuloy-tuloy pa rin. Meron time talaga na naiinis ka na sa asawa Oo, mo. yung sa Naiinis, gitna. hindi naman Hindi siya ganun ganito eh. ang i-record. Ah, Kundi, eh. kundi ang ipunin ninyo, yung mabubuting bagay. Ayun nga. Yun Oh, nga pero yun. hindi mo na i-record, kundi ipunin mo lang, yun lang maiisip mo. Kasi ako, yung Hindi mo i-recall yung mga negative. Oo. Positive lang lahat ang Tama. i-recall mo. Tama. Tapos, ay, ganito. Kasi dumarating talaga sa ayon sa gusto natin. Darating talaga, bakit ganito siya? Bakit naging ganito? Bakit naging, ang dami, panay ano na eh. Hindi naman siya dating gano'n. Ba't ganun ka pa rin? Bakit? Pero, isipin mo na lang yung tumay para ibalik mo yung talagang ano, Para Oo, mag-ano, oo, para makuha mo parang yung ako ba pagmamahal. yan ganun? Ano ba yung naging magaganda mo ano? Oo. Parang Paano ano, siya nagustuhan? bumalik yung oo, paano mo Oo. siya nagustuhan, paano mo siya na ano, Ano paano yung mga ka niya qualities niligawan, niya? oo, ano, ibalik mo, wag mo daw iisipin yung mga nangyayari, Pangit. lahat ng negative. Kailan mo ibabalik yun? Yung dati mo. Kaya lagi ko nang Paano ibinalik. nyo na lang ibabalik mo kung maalala mo pa rin kung anong ginawa sa'yo? Ano? Pwede naman ibabalik yun. Marirecall mo kasi magandang bagay yun eh. Pero pag palagi na lang ng ganun ang ibang ginagawa, parang hindi na Ayaw. equal. Mm. Parang sobra-sobra na. Yun na yun. Namamatay talaga ang pag-ibig. So, stop muna Up, tayo. up. Stop muna tayo, wala si paring Lito. Ganon. Kasi ako, inamin ko talaga sa Lord yun, Mags, nung ako hiwalayan ng 7 taon dahil sa ano na ako, sa aking pananampalataya. Ang sakit, pero ang maganda, hindi mo alam ano ang layunin ng Panginoon, bakit nagkaganon. Eh ako simula ng aming pagsasama, wala akong ginawa kundi umunawa, mag-iis, umunawa. Wala nakakaalam sa amin. Wala akong pinagsasamihan. Ako lang, basta sarili ko lang ang nagdadala. At ang isa pang pangit na ugali, hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka pwedeng mag-reason out. Basta siya lang ang tama. Ganun. Alam mo na ako ma-born again, iniligawan ng Lord sa akin yung asawa ko. Umamin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, masaya na ako maglingkod sa iyo, kaya huwag mo na ako ibalik sa kanya. Eh sa iyo na lang ako maglilingkod. Sabi ng Panginoon sa akin, ako nasa langit, sinasabihan mo kung iniibig mo. Yang nasa harapan mo, hindi ka ibig-ibig, yan ang iniibig ko. Sabi ko, ay siya, Lord, kung ganun ang magiging pangunan bilang isang Kristiyano, dahil sa pagiging Kristiyano ako, iniwala yan eh. Sabi ko, ibihis mo yung pag-ibig mo sa kanya, sa akin, para maibig ko siya. Alam mo, pag yung 2 taon lang pa kami nagsasama uli, ako ang nanligaw. Nasulat ako. Binalik ko talaga yung dalagang mag-boyfriend pa lang kami. Tapos, 2 taon pa lang kami nagsasama, na-stroke na nga. So, parang panibago kasi balik ang ugali niya. Init. Oo, ang ugali. So, ibig sabihin kay Ate Imelda, namamatay ang pag-ibig. Namamatay ang Tapos, pag-ibig, pero... dito sa ating kapatid nito, sabi niya kanina, may katapusan, may limitasyon ng pag-ibig. Pag sumusobra na. Ano ba yung ibig sabihin ng pag sumusobra? Kung anong ginagawa sa'yo, para saktan ka. Ganun yung- Parang respect. Pag wala ng respeto, Respeto. wala ng Ayun, pag-ibig. oo, pag wala lang ng respeto. Wala nang respeto sa'yo. Alam mo, kahit pakisamahan mo na lang siya ng pakisamahan, tapos, Paulit-ulit. ganun pa rin. Parang ano, alam niyo, Ano bang meron ni Roland? nakakabuo ako ng mensahe. Oo. Nakakabuo ako ng mensahe dito eh. Pastor, may question Sabi ko ako. na. Sige. Kapag ka ba ang iyong kapartner, kailangan mo pa rin bang mahalin kahit hindi na siya kamahal-mahal?
Nasa iyo Pero- pa. Oo, na- Ito po kasi, una sa lahat, babalik kayo doon sa sumpaan. Kung ano yung sumpaan. Amen. At saka, Sa lumang simbahan. Lagyan ko ng Tayo ay nagsumpa. So, kung ano yung pinagsumpaan, lalo na kung pareho namang buhay, doon kayo sa Biblia kasi, ang babaeng hiniwalayan ng lalaki, na yung lalaki ay nag-asawa ng iba, ang lalaki ay nangangalo niya. Yung babae, ang sabi, na hiniwalayan, manatili kang nag-iisa. Bakit? Kasi may time na yung lalaki babalik talaga. Kasi yun yung yun yung talagang pinapaboran ng Panginoon. Pero yung babae na humiwalay sa lalaki at sumama sa iba, yon? Parang sa Biblia ay hindi nakatanggap-tanggap na bumalik pa. Pero yung lalaki pwede pang bumalik. Kapag lalaki pwedeng bumalik, ang babae hindi pwedeng bumalik. ay may tanong ako, Sige. Pastor. Paano naman kung babae hindi nagpapasakop sa asawa? Yun. Yung ba'y Sa- kasalanan sa Diyos? Ay, oo. Ang babae na hindi nagpapasakop, lumalabag sa utos ng Sa Diyos. utos ng Diyos. Kasi ang sabi, ang babae ay kinakailangan Sige na nga, ito pasakop. kape. Sa Efeso chapter 5, mababasa po natin yon, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Ngayon, balik po tayo doon sa tinatanong ni Sister March. Na, hindi na baka tanggap-tanggap. Ay, babalik ka doon sa pinagsumpa. Sinabi doon, mamahalin mo ba siya sa hirap at ginawa? Sa Sa lungkot. lungkot at saya, Sa lungkot at sa saya. kasaganaan at kahirapan, mamahalin mo ba siya? Kasi hindi lang masyadong na-elaborate yung mga tanong na yon. Kasi paano kung magluko, mahal mo pa rin ba siya? Ganon din naman ang tanong sa lalaki. Lalaki, paano kung magluko yung babae, mahal mo pa rin ba siya? Meron nga akong kwento sa inyo, realidad ito, kapatid ko ito. Yung asawa niya sumama sa iba, nagkaanak na doon, nagkapamilya na. Yung aking kapatid, hindi na nag-asawa, hindi na to, kahit merong babae na may gusto sa kanya, hindi niya. Ang sabi niya, bumalik lang, tatanggapin ko pa. Bumalik. Ang masyado malaki yung kanyang puso. Yung babae ang umilis. Yung babae ang nangalo niya. Nangalo niya. Oo. Pero sabi niya, katwiran niya, kahit pa sabihin, paulit-ulit na ginawa yon nung panahon na sila magkasama pa, paulit-ulit na merong nobyo, merong hanggang sa nakakuha ng talagang sasamahan. Ang sabi ng kapatid ko, Kasi namatay ata yung kapatid niya, hindi bumalik. yung babae ay hindi bumalik, pero yung pagmamahal ng kapatid ko doon sa asawa niya ay hindi nagbago. Iyon pa rin. Yun pala. Isa yun sa halimbawa na ang iyong pinakasalan kapag sinabi natin na sumagot ka ng oo sa simbahan, kahit anong mangyari, Kahit anong mangyari, Ito may hindi mababawi. hindi dapat mabago yun. Kaya lang, iba ang ugali ng tao Kaya yung pa rin pumapasok yung sinasabi nila na ang ipinagsama ng Panginoon, Hindi pwede paghiwalay ng tao. Kung gusto mo yung mahalay, maging single ka talaga. Sa Biblia, pwede naman maging single eh. Basta hiniwalayan ka ng lalaki, manatili kang single. Pero yung lalaki pwede, no? Yung unfair nga sa babae. Kasi, bakit ganun sa Bible na ang pabor ay nasa lalaki? Bakit nga po ba? Kasi nga sa pasimula pa, lalaki talaga ang lalaki. tinawag. Kasi dahil lalaki ang ginawa ni Lord. Lalaki talaga Kaya ang ang babae, tinawag. hinugit lang tayo sa bawsi. Pabor ng babae. Kaya kayo mga babae, pasakop kayo. Ang lalaki ay ginawa ng kamay ng Diyos mula sa lupa. Pero ang babae ay hinubog sa Para kayo mga kanyang. babae, pasakop sa mga asawa ng lalaki. Ibig sabihin, meron ka ng form. May form na yun, di ba? Yung lalaki, Ano mo hindi pagpapasakot sinasabi mo? Dahil kung hindi kayo nagpasakop, nagkakasala kayo. Hindi, siya ang sumagot. yung babae kasi galing sa tadyang. Pero yung lalaki, special yung pagkakagawa ng Panginoon kasi from nothing, from the dust. Pero yung babae, mula na doon sa hinubog ng Panginoon.
nahubog na yung lalaki bago kayo kinuha Sa tadyang. sa tadyang. And then, ito yung kamanga-manga doon. Kaya nga sabi ni Adan, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Oo, dahil sa kanya nga. Kaya nga swerte Ang ko. pagpapasakot Sa talaga. maputing lang ang bunabuhay. Hindi, sa tama mo. Kaya po sabihin natin na si Roland ang pinanggalingan ni ano bang pangalan? Juby. Sa tadyang ni Roland nang galing si Juby. Diyos, mama ko. Hindi mo maitatanggi yung katotohanan na siya yung ibinigay ng Diyos sa iyo. Yun yung hindi nakikitang paglabag ng mga mag-asawa. Na kapag dumating doon sa sinasabi ninyong limitasyon, ayoko na dyan. Lasinggo, babaero, ayoko na dyan. Pahirap yan sa buhay ko. Sana mawala na yan. Yung mga ganung pangarap ng mga babae. No? Hindi ko naman sinasabi yun. Ha? Sabi ko, hindi. Sa iba lang, sa iba yun. Iba yun. Sa iba, oo. Sinabi ko lang yun. Na hindi ako Yun ang nilalabag ng mga babae. Yung utos na yun na yung mahalin yung asawa. Yun ang utos pasakop kayo at mahalin ninyo ang inyong Pero may question din po ako, Pastor. Paano po kapag ang lalaki naman, hindi niya na nire-respeto yung asawa niya, pinagsasalita niya ng masasakit. Diyan naman po tayo papasok doon sa legal matters. Kasi, so, ihiwalay natin yung legal matters sa Bible po. Opo. Kasi sa legal matters, meron po tayong tinatawag na human rights. And then women's rights. So, pagka talagang ikay binubugbog na ng asawa mo, pwede mong sabihin, humingi ka ng tulong sa women's right o di kaya sa Pero human kung wala rights. naman po pagbubugbog, pero yung salitang binibitawan ay The same pa rin po yun. The same, ano? Mental and physical. The same pa rin po yun. Emotional. Magkaiba po yun ha. Hihingi kayo ng tulong legally, pero yung love, dapat nandoon pa rin. Ano ibig sabihin? Kumukuha ka lamang ng ayuda na maalis yung yung tawag nito yung torture. Yung mental torture and physical torture maalis. Hinihingi ka lang ng tulong, pero yung love mo sa kanya nandoon pa rin. Meron din po akong kilalang ganyan sa Langkiwa. Binububog ng asawa, no? Pinalalayas, iniahagi sa mga damit sa karsada. Tapos pupunta ang barangay. O kayong dalawa nga gawa na natin ang kasulatan ng paghiwalay. Ayaw. Mahal ng Babae. babae yung lalaki. May tanong din ako dyan. Sige. Paano naman po ang lalaki binubugbog ng babae? Ang daming mga kurot-kurot dito. Hindi bugbog yan. Meron nga rin gano'n. May gano'n din. Hindi naman bugbog yun Ang bugbog ay yung talagang pasa-pasa. Oo, halimbawa, Kasi yung kagaya ng kurot, nakakapasado na. Pasayan niya. Yung kurot-kurot lang ng pag-ibig niya. Puro ng pag-ibig. Hindi pasama eh. Mama, pag-ibig, ginis na ako. Yung pastor, yung sinipa ka. Hindi na yun. Kung yan ay araw-araw, iba na yun. Iba na yun. Pero kung Pag sinipa- sabihin natin once a year o di kaya ay twice a year, Pero pag palagi. hindi, pero pagka araw-araw at No, parang yun ang yun na yung tanghalian, Battered merienda. Yun ang routine. Hindi, Oo. kahit isang sipa lang, Oo, kahit pwede isang yung sipa lang. gano'n. Basta pag sinipa ko, Kasi yun din pag-aralan mo ng yung kanila. narinig ko sa isang hindi pwede yun. kahit minsan daw na sinaktan ka ng lalaki, Kulong ka. ano na yun, foul na yun. Magkaiba po kasi ang nating kultura sa Pilipinas. Oo. Kultura sa Amerika, Ang atin. ang rights ng bawat isa ay talagang ipinaglalaban. Pero sa Pilipinas, uso sa atin ang martir. Yung nakaisa lang, okay lang yun. Kahit nga nakasampu pa okay lang yun. Hanggat yung lalaki ay Umuwi sa iyo. hindi, humihingi ng sorry. Hanggang Kasi- ang babae, tinatanggap si lalaki. Yes. Pero parang sa akin lang, Pastor, kapag mahal mo ang isang tao at sinipa mo, Hindi tama, hindi makatwiran. Hindi ka mahal mo eh. Hindi makatwiran. bakit mo ako sisipain? So, Totoo. ibig sabihin, hindi mo na ako Ah. isinaalang-alang, hindi mo na ako
something wrong. Ayaw mo na sa akin, parang gano'n. Hindi. Pag sinipa ka, Sipahin mo din. hindi. Pwedeng mahal ka lang. Kaya may sira ang ulo ng siguro. Ano po? Pag sinapal ka, sampal Diyan ang ano eh, diyan nangangailangan ng counseling yung isa. Kaya dalawa. Kaya nangangailangan talaga ng counselor yung bawat mag-asawa. Kahit pa sabihin matagal na silang kasal, pagka dumating yung point na mayroong nananakit, kinakailangan sumangguni na sila sa counselor. Ngayon, kung ayaw, halimbawa, ano yun, magiging batayan yun para bantayan yung isa. Halimbawa, yung lalaki na nananakit, pwede kang humingi ng guidance at protection sa barangay. Ganyan, na anytime na may marinig sa tahanan ninyo, sa bahay ninyo na humihingi ng saklolo, agad ay yung barangay ay mag-a-assist talaga. Iyon yung mga grounds na meron. Hindi, yung sa pagsipa naman, Pastor, ang style doon, syempre, kunyari kayo, good term kayo eh. Tapos all of a sudden, sisipain ka. May tutok nga yun, gano'n. Ibang usapan yun. All of a sudden, may sisipain ka dahil lang dun sa pinag-aabayan mo. Hindi pwede yun. Oo. Diba? Eh, paano, Pastor, kapag natutulog ka pa, sinipa ka na? I don't know, good. Ibang usapan din. Baka naman yung sipa na, hoy, gising! Alis ka dyan! Sa yan. Ibang usapan din. Iba yun. Pero pagdating sa love, walang love na naninipa. Tama. Walang love na nananakit. Totoo, no? May tutok. Kaya doon mo makikita kung ang tao, totoong mahal ka. Mahal ka. Kasi pag mahal ka, hindi ka sasaktan. Oo. Kahit pa anong mo. Yun ang pinagtiis ko sa asawa ko. Babe, sila pala nilipas sa'yo. Sinipa mo ko dati. Baka kasi ka na. Nag-sorry ka ba noon? Panahon po may pala ng Kastila eh. Baka naman tulog si pare, nag-iingat lang. Dahil magkapaanan kayo eh. Nagiginit lang siguro. Magkapaanan kayo. Uy, meron ako nakita sa YouTube, magkatabi mag-asawa, parehong tulog. Bigla nanuntok yung lalaki. Ay, bigla. Oo. Siguro nananaginip. Hindi, ano yung pastor, drama yun. Drama ba Gusto yun? ko nga gawin yun eh. Kunwari nananaginip ka. Tapos balik ka sa dulo. Andong ano, kunwari. Kunyari, wag mo siya gugulatin. Lagi nakaambang yan. Kailangan mabilis kang umilang. Meron yun sa YouTube na gano'n. Di ba, no? Kunwari, nanaginip o bigla nanuntok ko. Yung pala, drama lang. Drama ba yun? Pero hindi, talagang May napanood ako na gano'n. Para mag-viral. May ano din. Oo. May kita kasi ako nag-viral. Kumikita. At nag-million ang likes. Pero yung sa pagtatapos ng ating pag-uusap, Parang ayaw walang ibang pinakadakilang pag-ibig na pwede nating matutunan, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Yes. Yung pag-ibig kasi ng Diyos, Kayang unawain. hindi nagtatangi. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi na mimintas or hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Yung pag-ibig ng Diyos, masasabi nating perfect. At laging umaabot sa kahinaan natin. Kaya kung ating pag-aaralan, yung pag-ibig na yun ng Diyos, ang gusto ng Diyos na matutunan natin. Kaya nga ang utos, dalawa lang eh. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Yun lang ang utos. Kaya, sino pa yung unang kapwa mo na mamahalin mo? Siyempre, nandiyan ang asawa, nandiyan ang mga anak, apo. Sila yung mga unang kapwa na meron ka na kinakailangan ipakita mo yung pagmamahal. Para naman doon sa mga manugang, siyempre, ang unang kapwa na meron sila bukod sa kanilang asawa at mga anak, yung kanilang biyanan. Yun ang doon nila ipapakita yung kanilang pagmamahal. Kaya nga, kahit sabihin, hindi ka kaibig-ibig, no? Kinakailangan tanggapin. Kahit pa sabihin, puro kapintasan, puro pananakit na lang ng damdamin ng ginagawa sa'yo, kinakailangan mo pa rin ibigin. Unawain. Kasi doon pumapasok yung kahulugan ng pag-ibig sa unang Korinto kapitulo 13. Sino pa nga pang iibig sa hindi ka ibig-ibig? Kundi yung mga naniniwala sa Diyos.
Ano, ginawan mo kayo, Bet. Tinawag ko sa'yo. Sabi ko, sino pa nga ba ang mag-iibig sa mga tao hindi Hindi kaibig-ibig, nakikibig. kundi yung mga anak ng Diyos. Yung mga Yun. Amen. Diba? So, ayun. Wala Dahil love month ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ay naandyan lang. At ang tinutukoy kong pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Diyos ay pag-ibig. Walang sukat. Walang At sukat. hindi tayo matututong umibig kung hindi natin siya matatanggap talaga sa buhay natin. Lahat ng meron tayo na tinatawag natin pag-ibig, hindi kasing kasukat ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang meron tayong pag-ibig, yung gusto mo lang, yung hindi ka na makawala, naitali ka na. Yun lang ang pag-ibig na meron tayo at yung pag-ibig na makalaman, pag-ibig na dahil sa karangyaan. Yan lang ang yung mga securities kagaya ng pananalapi. Yan lang ang meron. Pero pagkasabihin natin, nabago ang lahat ng sitwasyon. Paano kung halimbawa hindi talaga nabago yung tao na minamahal mo? Hindi mo na ba siya mahal? Halimbawa, hindi talaga nawala yung katigasan ng ulo. Hindi mo na ba siya mahal? Yun yung mga tanong eh. Pero sa Biblia, tayo yung number 1 na matigas ang ulo na patuloy na minamahal ng Diyos. Na kahit anong pagsuway ang gawin natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Iniibig pa rin tayo. Yung maituloy ko lang yung kwento namin Susan kanina yung mag-asawa na hindi na sila para mag-asawa, pinagsasama. Hanggang ngayon magkasama pa rin sila. Sa bahay. Hanggang nakabili pa sila ng bahay na malaki. Nakakapag-invest pa. Tapos yung, kaya lang, yung tatlong anak, may anak sila, kahit yung mga parang dalaga pa, humiwalay na ng bahay kasi parang hindi nila matagalan na yung Nagtitiis yung nanay para sa mga anak. Oo. Ang ginawa naman ng mga anak, sila yung umalis sa bahay. Pero Naiba panay, na naman yung nanay dun pero yung mga anak na yun, mga professional na. Kasi mga kasing edad nila, nila Jen pala, at saka ni Pero Gigi. hanggat sila nandoon sa isang bubong, Yung babae talaga ang talagang kumbaga sa kwan, martir. malupit ba yung lalaki? Hindi wala nang bisyo. Kristiyano, aktibo Kristiyano eh. engineer yung lalaki. Pag nagbabible study kami, nagpipush eh. So, parang Plastic. hindi. Plastic. Plastic, maaaring gano'n. Plastic din. Plastic. Kaya yun, talagang aktibo sa church. Pinapakita niya Talagang na napag-aralan ano din siya. niya sa salita ng Yung Diyos. Pero hindi nila depende sa- practice. Sabi nga, hindi naman lahat ng nagsasabing ako'y Kristiyano. Tama. Oo. Hindi, sa Bible naman kasi hindi naman tayo talaga, hindi naman ang Diyos ang nagsabi na tayo Kristiyano. Ang nagsabi na tayo Kristiyano, yung mga tao. Tayo. Ngayon, anong tawag ng Biblia sa atin? Ang tawag ng Biblia sa atin ay alagad, kaibigan, anak. Yun ang tawag ng Biblia sa atin. Kaya sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit, ang itinagubili niya ay gawin ninyong mga alagad ko. Kasi pagka naging alagad ka ng Panginoon, yung pag-ibig na itinuturo niya, yun yung ating ano. Tsaka hindi rin naman yata sinabi na kung sino lang naman yung nananampalataya. Sila naman ang makakaalam ng salita ng Diyos. Hindi yung mga nag-aaral din na hindi naman wala naman sa puso. Hindi, marami kasi kayo ngayon kuya na talagang well-oriented, well-educated sa Bible. Pero deep inside, hindi naging tagasunod ng ating Panginoon. Parang yun na nga yun, di ba? Yung maraming tinawag, pero ilan ang... Many are called and few are chosen. Yun. So, ayun ang ano. Sa closing natin, pwede bang mag-pray tayo? At Parang ayaw pa ni Julie mag-closing eh. ayaw pa ba? Meron pa ba tayo? Pastor, alam mo, ang ganda-ganda ng topic natin. Napakarami namin natutunan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Minsan talagang kailangan i-voice out natin. Para yung kabigatan mawala. Wala. And then yung anumang mga questions sa isipan ma-resolve. Actually hindi naman kayang resolbahin sa isang meeting lang o sa isang meeting. Marami pang darating kasi after this, merong panibago. Tandaan nyo, dalawang entity ang meron na kumikilos sa mundo natin ngayon. Yung galing sa Diyos at yung galing sa kaaway.
So, parehong nagmamasid sa atin yan. Ngayon, kung alam ng kaaway kung anong kahinaan ng isa't isa. Yun ang bibigyan sa iyo. Alam din naman ng Diyos kung ano ang kahinaan natin, pero ang lagi nating mapapansin sa Biblia, sa kahinaan mo, kinakailangan mong doon ka dumepende sa Kanya. Pagka hindi ka dumepende sa Kanya, yung kahinaan mong yun ang gagamitin ng kaaway para ibihag ka niya o bihagin ka niya. Yun po yun. Kaya nga malaki ang pagkakaiba ng sabihin natin nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Sa Biblia po yun malaki talaga ang pagkakaiba. Kapag ikaw ay naging mananampalataya, meron kang chance na yung connection mo sa Panginoon ay maging buo pagka naging mananampalataya ka. Pero hindi ibig sabihin buo na kaagad. Kasi i-work out pa natin yung ating connection sa Kanya. Maraming hindi lang maraming babaguhin. Marami tayong isusuko sa Kanya. Marami tayong susuko sa Kanya na siyang babaguhin ng Panginoon sa atin. Ngayon, kung hindi ka naman magiging mananampalataya, walang problema sa iyo ang kaaway. Kasi Kanya ka na. Hindi ka na niya para pakialaman. Okay lang na, parang ganito. Sige, okay lang na makinig yung mag-asawang yan. Akin pa rin naman yan. Pero once na tinanggap ninyo mag-asawa ang Panginoon, at sinabi niyong isusuko ninyo ang buhay ninyo sa Diyos, doon magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sasabihin ng iba, ito narinig ko na bakit nung hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon? Wala naman akong problema Bakit nung tanggapin ko, ang dami kong problema? Bakit? Kasi nga, hindi papayag ang kaaway na mawala ka sa Kanya Pero kailan mawawala yung problema? Mawawala yung problema pagka kayong dalawa ay talagang totally na nagsuko ng buhay ninyo sa Panginoon. Hindi hindi madali. Kasi darating yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan Yung mga pagsubok ng mga nagsisimula pa lang. Saan kayo nakakita ng estudyante? Sabihin natin grade 1. Na binigyan mo ng pagsubok na para sa grade 2. Ano iisipin ng estudyante na nasa grade 1? Hindi pa naman tinuturo ito sa akin Bakit ito yung ibibigay? Sa buhay pananampalataya, may mga pagsubok na dumarating sa mga baguhan na katulad ng mga nasa matatagal na, yung mga 10 taon na. Ba't gano'n? Yung pagsubok ng sister, pareho lang ng pagsubok sa akin. Baguhan pa lang ako. Yun yung kumisa hindi maintindihan ng iba. Kasi sa Biblia, may tinatawag tayong yung nahuli ang nauna. At yung nauna ang siyang mahuli. Hindi po kasi natin pwedeng saklawan ng isipan ng Diyos. Ayon doon sa Isaiah 55, iba ang isipan ng Diyos, iba ang isipan ng tao. Kaya, yun po yung yung ating pong, lagi niyo pong tatandaan, ang ating pagtanggap sa Panginoon ay upang matiyak natin yung ating patutunguhan sa kabila. Yun po yung lagi ko pong ipinapaunawa. Hindi kita pinatatanggap sa Panginoon para lamang magbenepisyo ka ng ganito, yumaman ka panlalo, o di kaya ay para maging close tayo. Hindi ganon. Ang laging intensyon ng mga nangangaral ay upang maihanda ang iyong sarili pagpunta mo doon sa kabila. Kasi walang nakakaalam ng ating limitasyon sa buhay. Lagi tayo ay mayroong tuldok na tinatawag. Kaya habang sabihin natin, tinanggap mo ngayon ng Panginoon at ikaw ay nabuhay pa ng 20 taon. Yung 20 years na yon na idinagdag ng Panginoon sa iyo, doon mo naman may exercise yung tinatawag nating pag-ibig ng Diyos. Doon mo may exercise yung lahat ng aral, turo na mababasa natin sa Biblia. Pero hindi mo agad mape-perfect yun. Gradual yun. Unti-unti. Na sabi sa iyo ng Panginoon, magpatawad ka. Mahirap magpatawad, lalo na pagka niloko ka ng asawa mo, niloko ka ng anak mo, niloko ka ng kamag-anak mo, mahirap magpatawad. Ang number 1 na sinisira doon, yung trust. Nakukuha nyo? Paano kung papatawarin to? O sige, patawarin kita, pero hindi na ako magtitiwala sa'yo. Ay, hindi naman ganun ang kahulugan ng pagpapatawad. Nung tayo patawarin ng Panginoon, ibinalik niya sa atin yung tiwala. Burado lahat ang pangit. So, yun yung
Kaya, unang pagtuturo yun, or di kaya naman sasabihin sa iyo ng Panginoon, magbigay ka. Well, paano mo bibigyan yung tao na, alam mo madamot? Mahirap magbigay sa tao madamot. Ano ibig sabihin? Ibang lagi ang gusto na lang ay tanggap ng tanggap. At kapag nabigyan mo, wala man lang masasabing thank you. Walang recognition. Walang recognition. Maraming aayusin. For 20 years, sabihin natin, bawat isa sa atin, 20 years pa. Siguro si ate, 90 plus na yan. No? Pag 20, 91. No? 71 ako. Kaya nga, 91. So, 20 years pa ang idagdag ng Panginoon sa atin. Abay, mahaba-habang ano yun? Proseso na. Mahaba-habang proseso yun. Paglato, ha? Mababang panahon. Pero sa buhay mag-asawa, yung 20 years na yon, habang nandito ka sa lupa at ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Kanya, sa Diyos, yung 20 years na yun, parang kahit nasa lupa ka, parang langit na. Langit na. Bakit? Kasi nga, mas may enjoy ninyo yung company ng bawat isa. No? Mas matatanggap mo yung asawa mo kahit pa sabihin meron siya kapintasan. Yun po yung magiging resulta kapag tinanggap talaga ang Panginoon. Hindi naman ako, katulad yan, si Pastora, hindi naman ako perfect na, na asawa. Como pastor. No? Hindi rin como pastor ako, perfecto na ako. Marami rin akong pagkakamali, marami rin, sabihin natin, pinagpasensyahan, pinatawad. Pero still, makikita natin yung love ng Panginoon sa amin. Bakit? Kasi nga, nakukuha namin tanggapin ang kapintasan ng isa't isa. Bawat isa. At hindi lamang yon, nai-apply pa namin ito sa iba. Baga, yung hindi rin kaibig-ibig doon sa aming lugar, nakukuha namin pagpasensyahan, kausapin ng tama, kagaya nga hanbawa, saan ka ba matutuwa? Bahay mo ito, pintuan ninyo yan, diyan mag-uumpukan, mag-iinuman. Lalabas ka ng pintuan, hindi ka makalabas kasi nag-uumpukan. Nung natatandaan ko pa sabi ko nga, pwede na matanggal ang pagkapastor ko nito. Teka, hawak ko yung gulok talaga. Naalala ko yun, nung nando kami katabi nila Bina, talagang sinalbahay kami noon. Talagang lalabas ako ayaw magbigay ng daan. Tapos Ay galing siya na sa yung ugaling nasaksak. Basilero. Nung tadyakan ko yung pinto, sabi ko, umalma kayo. Magsama-sama tayo. Ay di, wala. Ligpitan sila. Ay, nakatago na sa likuran ko yung panghalibas ko. Nung panahon na, sabi nito sa akin, ito yung Holy Spirit ko. Wala pagkapastor mo. Ay, sobre. Pero kailangan nilang marinig yun. Kasi, nakakawala sila ng respeto. Pero hindi na naulit. Kasi, inalis ng Panginoon doon sa lugar. So, yun yung mga pagtuturo ng Panginoon. Kaya yung mga nagbabanal-banalan na mga pastor o mga pare, tao pa rin yan. Ang tao na hindi umaamin sa pagkakamali, ang taas ang pride. Ang pride hindi aakyat sa langit. Yun po yung totoo. So, nangaral na ako. Napatingin na sa akin si Juby. Sa linggo. Hindi, sa church naman kasi may mga Maga pa naman, ayun po, mag-8 pa lang. Medyo talagang naging intense lang yung ating meeting ngayon. Oo. Ngayon, Hanggang may pagkain dyan, okay lang. Marami pa tayong buset. pero ito para sa inyo, sa lahat. Bigyan nyo ng panahon at pagkakataon na ma-secured yung buhay sa kabila. Ma-secured yung buhay doon sa langit. Yun ang ibig ko sabihin. Kung secured na kayo ngayon dito sa lupa, pagtuunan nyo na ng panahon na ma-secured yung buhay sa kabila. Nakasama ang Diyos. Kaya Joby, pag uwi mo, tingin ko kulang lang si Alex si Roland. Kiss mo na. Ay, wala na.
Yung sisigawan ka agad, karamating. Ako kaya. Ibalik mo Kaya nga. ang unang Pag-ibig. Balik mo ang Bahala ingin ng inyong pagmamahal. Bahala Alam mo, na. sa totoo lang, bilib nga ako sa kanya eh. Sa kabila ng lahat, andyan pa rin siya. Yan ang pag-ibig. Totoo na. Oo. Totoo. Sa totoo Years lang. pass. Oo. Ayaw ko kasi broken home. Yun. Isa Pag siya yan ang sa- mentality ng babae, Oo. pinagtitisan. Tama, ayaw ko pala ng Kahit broken paano home. Eh, di, Gawin mo, yun na yun. Pagkagating mo, kiss mo. Pagdating ko sa Kiss mo, kusina, tapos direct. hanap akong apam. Na. Doon pa lang ibig sabihin, ang pagmamahal ay unlimited. Kumbaga nakapag-tiis ka na. Hindi. Tuloy-tuloy ka na. Basta mamaya, Makikita mo. pag uwi, kiss mo, diretso No, ka sa, no, diretso ka sa Hindi kayang sila. gawain ng laman. Oo. Bahala Pero na. pag ang Diyos ang pinagtiwalaan mo, Binigay ko na siya. ibibigay. Hindi, binigay ko na siya. Hindi, ikaw. Ako, Ikaw mismo. ako alam ko. Basta pagdating Kasi mo, ako, ng panahon na nawawala na yung pag-ibig ko sa asawa ko. Yan. No. Gusto. Kasi mabigat eh. Pinag-pray ko na ang sarili ko bumalik. Oo. Yung pinag-pray ko yun. Alam mo, hinihingi talaga sa Lord. Hinihingi ko talaga yun. Pero eto nga, sabi nga ni Pastor, nagkaagawan, ang